Mga kaibigan, maligayang pagbabalik ho sa Pinas Balita. So ngayon ho, meron na naman ho tayong panibagong bagyo na minomonitor at ito po agad ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pinangalanan po itong bagyong Salome at titignan natin yung magiging kategorya kung magiging malakas po ito na bagyo sa mga susunod po na mga oras o mga araw. Aalamin din natin yung mga lugar nito na posibleng maapektuhan. Pero bago yan, huwag niyo muna kakalimutan ho na i-like ang ating update bilang pagsuporta. Maraming salamat po. Tara, tignan muna natin, kaibigan kabayan ko, yung sitwasyon ng live weather update natin ngayon. Actually, ito kung minomonitor natin ng panibagong bagyo ay kahapon ho, isang ganap pa lamang ito na LPA. Ngayon, ang bilis ng development niya. Isang ganap na po agad na tropical depression. So pag sinabi natin tropical depression, ito po mahinang bagyo. So yung category ba nito ay mas lalakas? So titignan ho natin. Dahil ho sa kanyang biglaan o mabilisang pagpasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay itinaas na po ang wind signal number 1 sa ilang bahagi ho ng Batanes, western portion ng Babuyan Islands. Yung mga lugar ho na yan ay apektado ngayon ng signal number 1. Kasama rin dyan ang northwestern portion po ng Ilocos Norte. Signal number 1 natin, merong warning lead time na 36 hours, 39 to 61 kilometers per hour yung bilis ng kanyang hangin at posibleng kapag mas bumaba pa yan ay tumaas pa yung category ng mga lugar po dumami yung lugar na maapektado ng signal number 1. Ang bagyong Salome po ay huling namataan 255 kilometers northeast of Itbayat, Batanes at sa kasalukuyan po may lakas ito ng hangin ngayon na umaabot po sa 55 kilometers per hour. May pagbugso naman po up to 70 kilometers per hour. May pagkilos, medyo mabagal yung kilos niya pa south-southwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. Kung titignan naman natin sa ating tinatawag na area of probability, bali yung magiging direction po ng bagyong Salome, hindi naman ito nakikitaan ng potensyal na lalakas bilang tropical storm o severe tropical storm, typhoon hanggang sa super typhoon category. Hindi ho. Hanggang tropical depression lamang or mahinang bagyo lamang na category. So hindi po ito magiging banta o sasabihin natin nakakatakot na bagyo. Mahina lamang ito. At ito ilalabas ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng Friday ng October 24 alas 8 po ng gabi. Kaya naman kung makikita nyo, yung mga lugar na apektado nito ay parang nilihisan lang o dinaplisan lang naman ang ilang bahagi po ng Batanes at Babuyan Islands. Pero may mga posibilidad pa rin na pwede mangyari pagbabago sa kilos ito. Ngayon alamin natin yung mga lugar na dadaanan niya sa mga susunod po na mga oras. Mamayang gabi ho, ngayong araw din po, ay meron po tayong 60 kilometers northeast of Itbayat, Batanes na direction po ng bagyong Salome. Pagdating naman po bukas ng umaga, alas 8 ng umaga, Webes, 70 kilometers northwest of Calayan, Cagayan naman ang magiging lokasyon po ng bagyong Salome. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, ng October 23, bukas po yan, 90 kilometers northwest of Lawag City, Ilocos Norte. At pagdating naman po ng Friday ng alas 8 ng umaga, 250 kilometers northwest of Sinait, Ilocos Sur. At pagdating naman po ng Friday po ng alas 8 ng gabi, 400 kilometers west of Bacnotan, La Union, nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Salome. So kahit nabuo siya bilang isang ganap na tropical depression, ay hindi pa rin naman natin ito dapat sobrang pangambahan o dapat ba tayong matakot kasi may bagyo na naman. Actually, hindi naman ito magiging sobrang banta. Pero dahil na-develop siya bilang isang tropical depression, meron pa rin tayo o nagtaas na po ang pag-asa ngayon na tinatawag natin na rainfall warning. So meron po tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Batanes. Yung mga lugar po na yan, lugar ng Batanes ay makakaranas po ng 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan dahil nakataas yung signal number 1 category dyan po sa mga lugar na yan. Magkagayon man at bukod po dyan sa bagyong Salome, may mga weather system din po tayo na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Sa area ho ng Mindanao, Southern Leyte, sa may Cebu, Bohol at Siquijor, ang weather condition po dyan ay patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan with scattered rains and thunderstorms dahil po sa tinatawag natin na ITCC o Intertropical Convergence Zone. Yun po yung salubungan ng Northern at Southern Hemisphere na hangin, no?
mainit na malamig na hangin sa lubungan. Yung impact nun ay nagbibigay po ng mga pag-ulan dyan po sa ilang bahagi po ng Mindanao. Samantalang dito naman po sa area ng Bicol Region, sa may Eastern Visayas, Aurora at Quezon, patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan at asahan din ng mga isolated rain showers at thunderstorms dahil po sa easterlies o yung mainit or maalinsang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Kitang-kita naman natin yung hangin na yan na nagbibigay po ng mga pag-uulan o sama ng panahon dyan sa ilang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. Sa Metro Manila naman po at ilang bahagi ng ating bansa ay patuloy ding maaapektuhan ng mga local thunderstorms lalo na ho bandang hapon at sa gabi. So etong bagyong Salome, kahit na-develop siya bilang isang tropical depression, hindi natin ito nakikitaan ng category para maging isang ganap na super typhoon or typhoon category. So wag po tayo masyadong matakot. Meron na rin siyang sirkulasyon ng hangin, yung spiral clouds niya kumakalat na rin po. At inaasahan natin sa paglipas ng ilang mga oras ay posibleng magbago pa ang lokasyon nito. So ang pinaka-pinupoint ito at dinadaanan ngayon ay extreme Northern Luzon, Batanes, Babuyan Island. Yan po yung mga lugar ngayon na kanyang direktang nadadaanan. So ngayon yan muna pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. Mamaya mag-a-update po muli ako and please huwag kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.